Sobrang frustrated na itong si Lebron ngayon sa Lakers after na malaman niya na sabay pa talagang mawawala ngayon si Reeves at Luka. Si Luka kasi based sa MRI result 3 to 6 weeks talaga yan mawawala, pero sa Europe kasi yan marirehab dahil sa special treatment nga raw na gagawin sa kanya ng medical team, kaya nakikitang possible mapaaga ang pagbabalik niya. Pwedeng first round 1 to 3 games, depende nga raw sa magiging resulta ng rehab niya o kung mas magiging healthy. May grade 2 hamstring injury siya na pwedeng umabot nga raw ng 1 buwang recovery. Si Reeves naman may grade 2 oblique injury na aabot ng 4 to 6 weeks. Yan ngayon yung talagang problema na nakuha ng Lakers habang papalapit sila sa playoffs, na wala ng primary creators ang Lakers kung kailan naging maganda ang stretch nila sa buong March. Saka pa sila inaabot ng problema ngayon papasok sa playoffs. Last month, inadjust yung role ni Lebron sa third option. Ngayon, binalik na naman yan sa pagiging first option. Nung una pa lang sa injury ni Luka, si Lebron sobrang dismayado ng araw nang lumabas palalo yung MRI result na 3 to 6 weeks mawawala sa kanila yan. Tapos ngayon, sinundan pa ng injury nitong si Reeves kontra Dallas. Sa interview, mas nakita nga yung frustration ni Lebron dyan. Dahil ang mangyayari ngayon sa kanila, masisira ang offensive system. Dahil si Luka na yung primary creator, si Reeves secondary scorer, playmaker, at dapat si Lebron yung nasa third option na. Kaya mawawala yung mga yan. Mas nagiging predictable nga raw ang opensa. Mas lalong bumigat pa yung trabaho ni Lebron. Dahil ang opensa ng Lakers nakabuild na talaga kay Luka at Reeves. Nang mawala sila, nasira ang flow at buong team system. Biglang pressure kay Lebron ngayon. Mula sa supporting role, naging main scorer at playmaker ulit. Kaya sa game kontra Mavs, may 30 points, 9 rebounds, 15 assists, almost triple-double. Pero hindi pa rin nila nakuha yung panalo. Indication nga raw na kahit mataas ang scoring at all-around stats ni Lebron, hindi sapat para makuha nila ang panalo. Talo pa rin. Nawalan ang Lakers ng mahigit 50 plus points per game at playmaking. Parehong mawawala yung mga to sa regular games na natitira. Posible lang na hindi pa 100% kung makabalik sila sa playoffs ha. Based sa report, pwedeng bumagsak ang Lakers mula 3rd hanggang 4th to 5th seed. Kapag nangyari yan mismo, mawawala ang home court advantage. Mas mahirap ang first round matchup. Yan ngayon mismo yung inaalala nila, kaya masyadong napupustrate pa itong si Lebron. Hindi sigurado ang performance ng Lakers. Nakadepende kasi ang future nila sa recovery timeline ni Luka at Reeves. Kaya nakikitang napipilitan ngayon si Lebron na buhatin ang team sa critical game. Sa madaling salita, nasa alanganin ang Lakers habang papasok sa playoffs. May 2 straight loss na sila ngayon, OKC at Dallas. Tapos, balik pa uli sa OKC Thunder yung game nila sa huling 4 na games na natitira bago yung Warriors, Suns at Utah Jazz. Hindi pa sigurado kung 3rd to 4th o 5th seed. Dikitan kasi masyado yung standing sa West, lalo na kung ang Lakers babagsak pa dahil sa sunod-sunod na talo. Pwera usog, wag mangyari yan. Pwede silang bumagsak, depende. Sa last 4 games, posibleng mawala ang home court advantage kapag bumaba ang seeding. Sa playoffs, malaking advantage sana ang home crowd, less travel. Kapag nawala to, mas mahirap manalo sa series game na mismong nakikitang problema ngayon sa Lakers. At nakikitang delikado to papasok sa first round dahil walang star power. Sa playoffs, kailangan nila ng 2 to 3 reliable scorer. Ang Lakers ngayon, halos si Lebron lang ang nagdidikta ng game. Predictable ang offense, madaling depensahan. Isa pa, masyadong mababa ang secondary output ng second unit nila, na mismong nakikitang isa pang problema. Kailangan ng Lakers ng player na mag-i-step up habang walang Reeves o Luka Doncic, na ngayon hindi pa rin nakikita at halos si Lebron pa rin ang masyadong inaasahan nga raw ng mga to.